na pumatay o may patayin? Never po. Never. Kung inutusan po kayo, SPO3 Las Cañas, kung inutusan po kayo, susunod mo ba kayo? Hindi po. Good morning, manibagong araw, manibagong video na naman po tayo. So ito, si Arturo Las Cañas. Ang kanyang pagbaliktad laban kay Duterte. Panoorin natin. Would like to ask for an apology and understanding of what I had said when I was invited this Honorable Senate Committee, because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Pero noong 2017, kumanta na rin si Las Cañas laban kay Duterte, ngunit hindi siya pinakinggan ng Senado. Dokumentong ito, itinuturing na ng International Criminal Court or ICC na mahalagang insider si Las Cañas. Mag-aapat na taon nang nagtatago si Las Cañas. Binigyan si Las Cañas ng ICC ng limited immunity sa pag-iimbestiga nito ng patayan sa war on drugs at ng Davao Death Squad. Ito ang unang pagkakataon na iimbestigahan ng ICC ang Pilipinas, at ang limited immunity kay Las Cañas ay isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang pinakabago niyang affidavit na pinirmahan niya noong October 8, 2020 ay naglalaman ng matitinding paratang ng pagpapapatay laban kay Duterte. At sa umano'y mga nagbaba ng utos o di kaya'y nakakaalam tungkol sa mga ito, gaya ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Sabi ko na ito talaga ay public. Sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Mahan ko talaga sa sukulungan. At least mayroon siyang masahista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya.